Nilock tayo. Hindi sila nag-fire, pero nilock. Ang pinaka-advanced na frigate sa kasaysayan ng Pilipinas ay na-target ng fire control radar ng isang barko ng People's Liberation Army Navy habang bumabalik ito mula sa India. At ang tanong na dapat nating itanong ay hindi kung bakit ginawa nila yon. Ang tanong ay kung nag-fire sila, handa ba tayo? Noong March 7, 2026, ang BRP Miguel Malvar ay nasa Sabina Shoal on its way home mula sa Milan 2026, isang multinational naval exercise sa India. Doon siya hinarang. Ang salarin, isang Type 056 Alpha Corvette ng People's Liberation Army Navy, isang barko na dinisenyo para sa anti-submarine warfare. At yon ang nagpoint ng fire control radar sa ating frigate. Hindi yon isang warning shot, hindi yon isang aksidente. Ang fire control radar lock ay ang huling electronic hakbang bago ang posibleng pag-fire ng missile sa iyo. Natanggap ng crew ng Miguel Malvar ang alert mula sa kanilang electronic support system, ang Elbit Aquamarine Suite. Nag-issue sila ng radio challenge at pagkatapos ng ilang oras, nag-stow ang Chinese barko ng kanyang radar at nag-tail ang Malvar ng mahabang oras bago tuluyang umalis. Tingnan natin kung gaano kagaling ang ating frigate. Sa isang one-on-one na senaryo laban sa Type 056 Alpha Corvette na yon, ang BRP Miguel Malvar ay may malaking kalamangan. Ang Malvar ay 3,200 tons. Ang Chinese Corvette ay 1,500 tons lamang. Hindi pantay ang sitwasyon kahit sa papel pa lang. Batay sa inaasahang configuration ng klase nito, ang Malvar ay mayroon ng 16-cell vertical launch system, puno ng VLMICA surface-to-air missile system. Kaya nitong mag-intercept ng anumang papalapit na banta mula sa lahat ng direksyon hanggang 20 kilometers. Mayroon din itong Glock Dennis 35mm close-in weapon system, ang huling linya ng depensa kung may missile na nakalusot. At ang pangunahing sandata nito, 8 Sea-Star anti-ship missile system na kayang maabot ang hanggang 180 kilometers. Sa isang one-on-one na senaryo, laban sa Corvette na yon, ang Malvar ay mananalo. Pero hindi yon ang tunay na problema dahil ang Corvette na yon ay hindi nag-operate ng mag-isa. Ayon sa mga ulat ng AFP at sa mga pagmamasid ng regional analysts, ang plan sa West Philippine Sea ay gumagamit na ng tiered system, 3 levels ng lakas. Una, ang Maritime Militia at Coast Guard para sa harassment. Pangalawa, ang mga Corvette para sa tactical pressure at pagsubok sa ating reaksyon. At pangatlo, ang tinatawag nilang The Hammer. Karaniwang may presence ang plan ng Type 054 Alpha Frigates at Type 052 Delta Destroyers sa rehiyon, laging handang suportahan ang anumang confrontation. Ang Mischief Reef, isang fully fortified naval base, ay 135 kilometers lamang mula sa Sabina Shoal. Mula doon, ang isang Type 052 Delta Destroyer ay kayang makarating sa Sabina Shoal sa loob ng 2.5 hours. At ang Type 052 Delta ay ibang klase ng kalaban. Kaya naman kailangan nating pag-usapan ng katotohanan. Ang Type 052 Delta Destroyer ay 7,500 tons, mahigit doble sa laki ng ating Malvar. Mayroon itong 64 VLS cells. Ang Malvar ay may 16. Ang anti-ship missile nito, ang YJ-18, ay kayang maabot ang hanggang 540 kilometers at lumipad sa Mach 3 sa final approach. Ang ating Sea-Star missile system ay umaabot ng 180 kilometers. Ibig sabihin, ang destroyer ay kayang mag-fire sa ating frigate
mula sa distansyang hindi pa natin nakikita ang kalaban. At ang radar ng destroyer ay may detection capability na mas malayo ang abot kaysa sa ating frigate. Ang kahulugan, ang destroyer ay kayang makita ang malvar bago pa man makita ng malvar ang destroyer. Sa isang bukas na dagat na sitwasyon laban sa Type 052 Delta, ang malvar ay outranged, out-missiled at out-censored. Hindi ito pagkabigo ng ating Navy. Ito ay isang structural na kakulangan na kailangan nating harapin ng buong katapatan. Kaya naman ang mga eksperto at defense analysts ay nagtuturo sa iisang direksyon. Ang Mogami-class frigate ng Japan Maritime Self-Defense Force. At hindi ito basta-basta na rekomendasyon. Ang Mogami ay dinisenyo para sa eksaktong ganitong sitwasyon, isang mataas na teknolohiyang kaaway na may mas malalaking barko, mas maraming missile at mas makapangyarihang radar. Una, stealth. Ang Mogami ay itinuturing ng maraming analyst bilang isa sa pinaka-stealthy na frigates sa buong mundo. Ang hull design nito ay ginawa para lumitaw na maliit sa radar, halos katulad ng isang mangingisda o isang maliit na commercial vessel. Para sa isang destroyer na umaasa sa long-range radar detection, ang Mogami ay isang bangungot. Pinipilit nitong lumapit ang kalaban papasok sa strike zone ng Mogami mismo. Pangalawa, ang firepower. Sa upgraded variant ng Mogami na may Mark 41 VLS, 32 cells ang available. Doble ng Malvar. Pero narito ang mas malaking kwento. Ang Mark 41 VLS ay isang strike length system. Ibig sabihin, kayang mag-load ng Tomahawk cruise missile o ang Type 17 anti-ship missile ng Japan na may range na mahigit 400 kilometers. Halos kapantay na ng YJ-18 ng China. At para sa air defense, ang Mogami ay kayang mag-quad pack ng ESSM interceptors. 32 cells pero 128 interceptors ang kayang i-load nito para sa close-in missile defense. Ihambing sa Malvar na may 16 interceptors, ang Mogami ay may sapat na bala para harapin ang maramihang Alpha Strike. Hindi na ito isang barko na basta mananalo. Ito ay isang barko na may tunay na fighting chance laban sa pinakamabibigat na asset ng plan. Ang BRP Miguel Malvar ay isang malaking hakbang pasulong. Hindi natin ito babawasan. Ito ang pinaka-advanced na frigate na nagsilbi sa ilalim ng watawat ng Pilipinas. Pero ang insidente sa Sabina Shoal noong March 7th, 2026 ay nagpapaalala sa atin ng isang mahirap na katotohanan. Ang ating kalaban ay hindi nag-operate ng isa-isa. Ang ating kalaban ay may sistema at inilalagay nila ang kanilang pinakamabigat na mga asset sa likod ng bawat confrontation. Ang solusyon ay hindi lang dagdag na barko. Ang solusyon ay mas matalinong barko, mas stealthy, mas maraming missile, mas mahabang kamay. Ito ang argumento para sa Mogami. At habang nagpapatuloy ang AFP sa modernization program nito, ang uri ng frigates na pipiliin natin sa susunod na dekada ay magpapasya kung tayo ay isang bansang kayang ipagtanggol ang sarili nito o isang bansang laging nakaangkla sa mercy ng iba. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.